Naimbag ni Aldaw kada kayo aming kakabsat and welcome back to my channel. Ngayon po gusto ko lang magbigay ng aking sariling mga reaksyon at kuro-kuro opinyon hinggil sa mga nangyayari po sa ating kapaligiran. Pero bago po ako magsimula, gusto ko pong magpasalamat kay Elaine Gonzalo at kay Andrea Jong sa super thanks na kanilang pinadala. Okay, shout out naman po tayo kay LRC Dolatre. Shout out sa Cortez, Dolatre at Senen family ng La Union. Kay Loreto V. Molino ng Canada. Kay Maria Lourdes Bermudez at kay Tommy Bermudez ng Florence, Italy. At kay Bernie de la Cruz ng Pangasinan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, unahin po natin bigyan ng reaksyon itong sinabi ni Senator Sonny Trillanes tungkol dito sa ICC. Sabi po kasi sa Inquirer.net, the International Criminal Court has talked to around 50 former and incumbent police officials regarding the crime against humanity complaints against former President Rodrigo Duterte. Trillanes, in a tweet on X, claims to have received highly credible information that ICC investigators have already talked to the PNP officials accused of involvement in Duterte's drug war. Sabi pa ng former lawmaker, this means investigators can label the officials as co-suspects if they do not cooperate with the probe. Ibig sabihin daw nun that if they do not immediately signify their intention to cooperate with the investigators, their status would be elevated to being suspects and therefore would result in travel restrictions initially and eventually arrest via Interpol o yung pong International Criminal Police Organization. So ang ibig sabihin nito, kung di makikipag-cooperate itong mga PNP officials na ito, tataas po yung kanilang estado, meaning pwede na silang hulihin ng Interpol. Pero ang sabi naman po ng DOJ, government officials who work with ICC may face punishment. Government officials who work with the International Criminal Court could be punished under the law, sabi po ni Department of Justice spokesperson ASEC Miko Clavano on Thursday. This is a government policy. So when a government officer or official is coordinating with the ICC against the direction or the order and the policy of the government, there may be accountability involved. At hindi ba sinabi na rin ni Pangulong Bongbong Marcos, paulit-ulit na po yan, that the government will not lift a finger para tulungan ang ICC. Kaya lang, dumadami po ang bilang ng mga Pilipino na gustong makipag-cooperate si Pangulong Bongbong sa ICC. Kasi ako ang tingin ko rin kasi dito, dapat talaga maimbestigahan itong si Duterte. Dahil kahit na sabihin natin na inatras ni Duterte ang ating membership sa ICC, ang sinasabi naman ng ICC, ang iniimbestigahan nila ay yung mga krimen na nangyari bago umalis ang Pilipinas sa ICC na kung tutuusin ay tama naman. Dahil ang iimbestigahan lang nila ay yung mga krimen na nangyari bago tayo umalis sa ICC. Wala na silang pakialam kung ano man ang naganap ng mga krimen after mag-withdraw ang Pilipinas sa ICC. Pero ang hinahabol po nila ay yung crimes of humanity nung tayo ay miyembro pa ng ICC. At yan po ang gustong mangyari ng majority ng taong bayan. Dahil sa ngayon po, 55% ng mga Pinoys ang gustong makipag-cooperate tayo sa ICC. Pero siyempre, may mga proseso yan. At sa ngayon nga, ayaw ni President Bongbong na makialam ang ICC sa atin. Pero malay po natin, sa patuloy na ginagawang paninira ng mga Dutertes at ng kanyang mga alipores sa ating gobyerno kay President Bongbong Marcos, ako po ay sang-ayon na tayo ay makipag-cooperate sa ICC. Pero irerespeto ko pa rin po kung ano ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sino ba ako?
Siyempre, mas may alam ang ating presidente kung ano man ang kanyang balak, kung ano man ang kanyang pinaplano tungkol diyan sa kaso ni Duterte sa ICC. Pero totoo naman yan. Ang dami na po ang humihiling na ituloy ang investigasyon na yan. Dahil dapat din nating isipin yung mga naging biktima ng EJK sa ilalim ng Duterte administration. So malay po natin, baka naman dumating yung araw na pakikinggan na ng ating Pangulong Bongbong ang hinihiling ng mas nakararaming Pilipino. Dapat po talagang may managot. Kung walang kasalanan si former President Rodrigo Duterte, di well and good. Pero kung meron siyang naging pagkakasala, dapat po harapin ang kasong yan. So nakikita nyo ba yung pattern ni Duterte sa Kanikibuloy? Akala mo kung sinong ang tatapang, pero pagdating sa mga kaso nila, bahag ang mga buntot nila. Pasalamat kayo at ang presidente ngayon ay si Bongbong Marcos. Kung hindi, baka matagal nang nakapasok ang ICC sa atin. Pero uulitin ko, pwede pa rin pong magbago ang isip ni President Bongbong Marcos. Lalo na kung hindi titigil tong grupo ni Duterte sa paninira, sa ginagawa nilang destabilization sa ating gobyerno. Tandaan ninyo, may hangganan po ang lahat. Huwag kayong pakampante na hindi papayag si Pangulong Bongbong na makipag-cooperate sa ICC. Ituloy ninyo yung ginagawa yung destabilization na yan. Yung pananakot nyo sa taong bayan na magkakaroon na ng gera. Speaking of this, mga pananakot ninyo na makikipag-gera na tayo sa China. Tandaan nyo yung deepfake, yung AI-generated na boses na pinalalabas nila na boses ni President Bongbong Marcos. Hinahanap na po nila, tinitrace na po nila kung sino ang tao sa likod ng deepfake na false voice ni PBBM. Sabi po dito sa Inquirer, PNP tracing persons behind deepfake video showing false clips of Marcos. At sigurado ito matutuntun ng ating mga otoridad. Kayo, sino ang iniisip niyong may pakana nitong deepfake na audio ng ating Pangulong Bongbong? Parang tamang-tama naman, no? Nagkaroon ng event itong grupo nila Harry Roque na parang wala naman akong naririnig na naging ingay. So meaning flop din ba yon? Yung pong kanilang no to US BBM proxy war. Pero hindi po yan natatapos dyan sa kanilang launching ng koalisyon ng mamamayan kontra gera. Dahil meron na naman po silang peace rally naman ngayon. Hindi na nila ginamit yung prayer rally dahil hindi naman nagtagumpay yung kanilang prayer rally dahil hindi naman po talaga siya prayer rally. Siya po ay paninira rally at destabilisasyon rally. So nananawagan na naman po itong si Harry Roque. Alam mo, nakakatawa na to si Harry Roque. Nagiging laughing stock na lang siya. Lahat na lang ng gimmick ginagawa. Tatakbo kayang senador to sa 2025? Nako, wag mo nang asahan, Harry Roque, na mananalo ka. Dahil post po ni Harry Roque, tara na, kung isog ka para sa bayan. Defend the Flag Peace Rally, Central Luzon, April 28, 2024 at 5 p.m. sa Poblasyon Bustos, Bulacan. Nako, sana maging peace rally naman talaga to. Pero siyempre, asahan ba natin maging peace yan? Sigurado yan, puro paninira, puro murahan, puro kung ano-ano namang kasinungalingan ang ilalabas ng grupong ito ni Harry Roque. Sabi pa niya, defend the flag. Kaninong flag kaya ang sinasabi nitong si Harry Roque? Malamang flag ng China yan. Mga pro-China po ito mga to eh. Kaya tuloy-tuloy ang rally nila. Akala naman nila mapapabagsak nila ang gobyerno ni President Bongbong Marcos. Nakailang rally na po ito. Hindi naman sila dumadami, hindi nadadagdagan yung uma-attend sa mga rally nila. Sila na lang ng sila. Hindi sila makalikom ng enough na tao para sabihin na handa na silang lusubin ang Malacanang. Kasi may nagsabi sa akin na sila ay handa daw lumusob sa Malacanang. Pero siyempre sabi-sabi lang yan. Kasi hindi po yan magtatagumpay. Wala pong mangyayaring lusuban sa Malacanang, sinasabi ko sa inyo. At kung mangyari man yan, na sila ay lumusob sa Malacanang, nako, makikita nyo ang puwersa ng pro-BBM supporters. Maganda yan, ha? Magkaalaman na kung yan ang gusto ninyo. Total, pinipilit nyo talaga na kayo ang majority.
na kaya nanalo si President Bongbong Marcos ay dahil sa inyong mga DDS supporters. Nakakaya naman sa inyo. Pinipilit nyo talaga na kayo ang nagpanalo kay President Bongbong Marcos. Hintayin po natin ang 2025 elections at ang 2028 elections at diyan po natin mapapatunayan kung malakas pa ang puwersa ni former President Rodrigo Duterte. Pero sa mga ginagawa nilang to, akala nyo hindi nakikita ng taong bayan ang agenda ninyo, ang guluhin ang Pilipinas, ang pagwatak-watakin ang mga Pilipino? Hindi nyo po mapapaniwala ang majority ng Pilipino. Dahil kung kayo mga pro-China, mas marami po ang pro-Philippines na mas gugustuhin pa na makipag-alyansa tayo sa Amerika kesa naman sa tayo ay maging tau-tauhan ng China. Dahil sabi nga sa isang survey na nabasa ko, 77% of Filipinos agree with BBM regarding the West Philippine Sea. At 55% ang gusto naman na makipag-cooperate si BBM with the ICC regarding the EJK. Tapos sasabihin ng grupo ni Duterte that they represent the majority. Oh, gumising-gising nga kayo. Nawawalan na po kayo ng suporta. In fact, itong si former President Rodrigo Duterte, kahit na sa sarili niyang partido, ay nawawalan po siya ng suporta. Sabi po dito sa Manila Bulletin, "Do not involve us. PDP exec distances party from Duterte's attacks on Marcos." Sabi po dito, Partido Demokratiko Pilipino President and Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez says former President Rodrigo Duterte is free to express his views and opinions against the current administration. But Alvarez clarified that the rest of PDP isn't obligated to support his sentiments. Ayan na, si Duterte na po ang chairman ng partido, pero marami po sa kanyang mga kapartido ang dumidistansya sa mga pag-atake ni Rodrigo Duterte against kay President Marcos. So ayan po ang katibayan. Kung sa sarili niyang partido ay hindi lahat aprobado sa kanyang ginagawa, ito pa kayang mga taong bayan, ang mga Pilipino pa kaya na nakikita kung ano ang totoong pakay at agenda ni former President Rodrigo Duterte. At oo nga pala, gusto ko lang pong hingang kayo ng reaksyon. Dahil ito palang si Philip Salvador ay magiging kandidato ng PDP sa susunod na eleksyon. Yan po ay sa 2025. Siya po ay inendorso ni former President Duterte. Ito po ang sinabi ni Philip Salvador. "Tinatanggap ko po ang aking nominasyon para sa 2025 senatorial election. Salamat po. Mananatili po ako sa PDP hanggang sa huli kong hininga. Tandaan niyo po yan. Maraming salamat po." Pagpapakilala pa ni Salvador. "Ako po si Philip Salvador. Hindi po ako abogado. Hindi po ako doktor. Hindi po ako engineer. Ako po'y isang artista na PDP na magiging epektibong magserbisyo sa mga Pilipino." Ay, nako. Ito na kaya ang Robin Padilla Part 2. Nako, wag naman sana. Kayo, sa tingin nyo, may laban itong si Philip Salvador sa darating na 2025 elections? At ang panghuli ko po, alam nyo kung bakit hindi magtatagumpay itong grupo ni Duterte sa ginagawa nilang paninira sa ating gobyerno na kahit na magngangaw-ngaw araw-araw si Harry Roque, hindi po nila makukuha ang simpatya ng mga Pilipino. Bakit kanyo? Dahil itong mga taong ito, yan po ay involved sa SMNI. Dahil puro fake news ang inilalabas nila. At ano po ba ang pinakamatinding fake news na pinapakalat ng mga taga-SMNI? Sabi po nila, Kibuloy is God's greatest gift to humanity. Nako, hindi na kayo kinilabutan sa sinasabi ninyo. Kayo lahat dyan, mula kay Roque, kay Panelo, kay Badoy, kay Celis, kay Duterte, at sa mga naniniwala kay Kibuloy. Si Amy Marcos, si Cynthia Villar, Robin Padilla, Bongo. Napaniwala kayo ni Kibuloy na siya ang greatest gift to humanity? Naku, SMNI,
Ano na ba nangyari sa inyo? Saan na napunta si Hesukristo? Hindi ba si Jesus Christ ang greatest gift ng ating Panginoong Diyos sa humanity? Ngayon sasabihin nyo that Kibuloy is God's greatest gift to humanity. Mangilabot kayo sa sinasabi ninyo. Napaniwala kayo ni Apollo Kibuloy na siya ang bagong Kristo, na siya ang anak ng Diyos? Meaning, naniwala kayo sa sinasabi ni Kibuloy that He is the way, the truth, and the life at walang makakalapit sa Ama kung hindi dadaan sa Kanya? Naniniwala rin kayo na siya ang huling pipirma para ang ating mga kaluluwa ay makarating ng langit. So alam nyo na kung bakit hindi magtatagumpay itong grupo ni former President Rodrigo Duterte? Dahil ang ginudyos nila ay si Apollo Kibuloy. O hindi ba? Ginudyos na nila yan dahil para sa kanila, Kibuloy is God's greatest gift to humanity. Kayo-kayo na lang po, yung mga miyembro ni Kibuloy, ang maniniwala at tatanggapin yan. The rest of humanity ay against dito sa sinasabi ng SMNI. At ito ang pinakamalaking fake news, pinakamalaking kasinungalingan na pinapakalat ng SMNI. Tapos sasabihin nila, truth that matters. Kaya nga sabi sa inyo, iba na po ang kanilang tagline, fake news that matters. And this is the greatest fake news ng SMNI. Calling Kibuloy God's greatest gift to humanity. Kayo po, ano ang masasabi nyo sa mga topics natin today? Comment lang po down below at magkita-kita po muli tayo sa susunod na Usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina, peace.